nagagalit ang nanay ko sa kanya. Wala ka na ng pera, wala ka na ng makain, paksiw na nga yung, kasi nga paksiw tumatagal, di ba? Ayun. Kahit hindi mo i-rep eh. Oo. Nanay ko, sabi niya, wala ka na nga, ba't ibibigay mo pa? Ano ba naman, wala ka? Ano ba naman sila yung nangungulekta ng renta? Tapos ikaw pa yung kukuhaan ng pera? Saan pupunta yung renta nila? Ay, yung nakukuhang renta, di ba? Ang dami kayo buong compound sila yung kumukuha. Compassionate kasi yung Oo, father mo. tapos nangyayin pa sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, hindi mo ba alam, turo yan ng Panginoon. Oh, compassionate nga eh. Oo. Sabi ko sa'yo eh, tulala talaga. Narinig ko yan kasi nakaupo lang ako. Yun ang gift niya, Sinabi ng compassionate. tatay ko, Ginaya hindi niyo mo ba ang turo alam? ng Biblia. Yun ang turo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pag may nanghingi sa iyo, Bibigyan mo. Ibigyan huwag mo. mong tanggihan. Bigyan Pakainin ng mo. nagugutom. Ang tatay ko talaga sabi, 500 na nga lang ang pera mo, binigay mo pa yung 100. Paano na? Wala pa yung malayo pa yung katapusan. Pero ganun ang turo ng tatay ko. Yun kasi yung sinunod niya. Sa tingin ko mga kapatid, kasi ang tatay ko, umalis siya sa UPC, sorry umalis siya sa UPC, hindi siya naka-receive ng Holy Ghost. But, I do believe, hindi siya nagsalita, hindi siya nag-speak in tongues, pero ang tatay ko, ganun siya. Napaka-gentle niya. At saka ganun. Mapagbigayin. Compassionate Yan nga. yan ang turo ng Panginoon. Bakit mo anuhin? Sinunod talaga. Sinusunod ko ang turo. Ano ba ang turo sa inyo ng pastor? Ganun ang tatay ko noon. Sabi ko ganun. Tahimik ka na lang na. Which is maganda. Kasi yun talaga, parang, yun talaga mga kapatid eh. Kumbaga, challenges us to step outside of our comfort zones. Which is, totoo naman. Serve those difficult to love. Ito yung mahirap mga kapatid. Oo, totoo. Serve those difficult to love. Sino, di ba? Ang hirap nun. Pero Love your kasi enemy nga, natin di ba? kasi Hirap dati, nun. Extend grace when inconvenient. Kumbaga parang umutang sa'yo, brother Amor, alam ko na kung bakit. Kasi natin ka ng hospitality. High five niya. High five. May naalala. Super extended. Super extended. Oo, meron kasing mga kahiram. Sabi ko, dear, yung pinangako, ba't wala pa? Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n. Meron din Ako naman. lang bahala. Sabi niya gano'n, ako lang bahala doon, dear. Pero kasi nga, alam naman natin, kami nga budgeted din talaga kami. Masaya kami ngayon. Pagdating ng katapusan, Nakita na lahat. diba? Ganun na eh. Lalo na pagka bayaran na ng mga bills yan. So, kahit inconvenient, you have to extend grace. Extend grace. Kaya masarap palang mangutang sa Kristiyano. Ganun. Oo. Create So si spaces. Bombay dapat meron ganyan. Oo. Dapat. Create spaces for transformation. May Bombay din daw na nakakaintindi. Buti naman Ay, wag naman sana abusin. Ayun nga. Oo, yun lang. Yun na. So, nagbibigay tayo ng space, Brother Michael, para malumago tayo, para magkaroon ng pagbabago. Yun yung radical about the hospitality ng Panginoon. Willingness to step outside of our comfort zones. Okay? Alright. Next. Okay. Ito na tayo mga kapatid. Ito yung mga classification of gifts. Ito ay hango sa turo ni Dr. David Bernard, yung framework niya, na nabuo niya. Nakikita natin dito yung tatlong primary list or category. So we have the service gifts from Romans chapter 12 verses 6 to 8. Ito yung prophecy, serving, teaching, exhortation, giving, leadership, showing kindness. Okay? Office or ministry gifts, ito yung leadership roles.
given to equip the saints. Office. Okay? Like the apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Mm. And the manifestation gifts. Hmm. Ito yung supernatural signs and wonders. Word of wisdom, word of knowledge, faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, discerning of spirits, diverse kinds of tongues, interpretation of tongues. Mm. So regardless of the category na nakikita nyo dyan, all gifts are given for